Sapat na ba ang iyong pananampalataya kung walang gawa? Ako po si Father John, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday ng unang linggo ng Adbyento at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang sumusunod lamang sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga aral kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay at lubusang nawasak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayon sa mabuting balita sa araw na ito, ang pagpasok sa walang hanggang tahanan ng Diyos na itinayo sa pag-ibig, katarungan, awa at kapayapaan ay hindi madali, hindi basta-basta at hindi kaaya-aya, sapagkat ang pintuan tungo sa buhay na walang hanggan, ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 7, verse 14, ay makipot at ang daan ay mahirap at kakaunti lamang ang nakahanap nito. Ito ay nagtatakda ng mga kondisyon na maaring magdudulot ng pagpapalayas. Ano nga ang pakinabang o silbi kung sinasabi nating mayroon tayong pananampalataya, ngunit wala naman tayong mabubuting gawa? Maari bang iligtas ka ng iyong pananampalataya na walang mabubuting gawa? Ang sagot po ni Apostol Santiago sa kanyang sulat sa Santiago chapter 2 verse 14 ay hindi po, dahil ayon sa kanya, tulad ng ang katawan kung wala ang espiritu ay patay, ang pananampalataya na walang mabubuting gawa ay patay din. Totoo nga ang pagsasabing Panginoon, Panginoon ayon kay Jesus sa mabuting balita ay hindi sapat. Ang pagbibigkas ng ating pananampalataya, pagtuturo at pangangaral sa mga salita ng Diyos ay walang saysay kung walang ebidensya ng mabuting gawa, kung walang mga ebidensyang panglabas ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang kalooban ng Ama ay tungkol sa pangangalaga sa mga maliliit, mga bata, ang mga naliligaw at nawawala, mga inaapi, ang mga may sakit, hubad, nagugutom, nauuhaw, nabilanggo, at mga estranghero. Ayon sa talinghaga ng huling paghuhukom sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 25, verse 35. At tungkol sa pagbabago ng isip, pananampalataya, at paggawa sa ubasan, ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 21, verse 28. At ayon sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 6, verse 18, hinimok tayo ni San Pablo na maging mayaman sa mabubuting gawa, maggiliw at handang magbahagi. Ang simpleng pagbibigkas ay hindi sapat. Ito ay labis na mapagkunwari. Ang simpleng paggawa ay hindi rin sapat. Ito ay labis na makamundo. Ang pagbigkas at paggawa, pakikinig at pagkilos, panalangin at paglilingkod, pananampalataya at mabubuting gawa ay dapat laging magkasama. Nitong panahon ng Adbyento, itayo natin ang ating buhay at tahanan sa espiritu ng pagdating ni Kristo. Sa gitna ng mga unos ng buhay, hindi tayo magigiba kung ang pundasyon at seguridad natin ay matatag na itinayo sa walang hanggang bato, sa Hesukristo. Gamitin natin ang panahon ng Adbyento o paghahanda upang suriin ang ating mga puso't isipan at muli tayo magsumikap mabuhay bilang tunay na alagad ni Kristo. Naway pilitin nating maging tulad ng matalinong manggagawa na hindi lamang nakinig sa salita ng Diyos, kundi isinusulong din ito sa gawa.
Sa pamamagitan nito, maipamalas natin na ang ating buhay ay matatag na nakatuntong sa pag-ibig at katotohanan ng ating Panginoon. Handang harapin ang mga unos ng buhay at magniningning bilang mga tanglaw ng pag-asa at pananampalataya sa mga nasa paligid. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang isang sundalo na hukbong-katihan ng Pilipinas, ako'y lumalapit sa iyo sa panahon ng Adbyento. Humihingi ng gabay at lakas habang aking binibigyang pansin ang mga salita ni Jesus sa mabuting balita sa araw na ito. Tulungan mo po akong hindi lamang pakinggan ang iyong salita, kundi isabuhay ito sa aking paglilingkod sa aming bansa at mga kababayan. Naway maging tulad ako ng matalinong nagtatayo ng kanyang bahay sa matibay na pundasyon upang ang aking buhay at paglilingkod ay nakatungtong sa mga halaga ng integridad, karangalan at kabutihan. Bigyan mo po ako ng karunungan upang magdesisyon ng tama at matuwid at ng lakas ng loob upang manatiling matatag sa harap ng mga hamon at pagsubok. Sa aking paghahanda sa pagdating ng aming tagapagligtas, tulungan mo po akong itayo ang aking buhay at paglilingkod sa batong pundasyon ng iyong mga aral upang maging tanglaw ng pag-asa at lakas sa aking kapwa. Naway maging matatag ang aking pananampalataya, matatag ang aking pangako, at walang patid ang aking dedikasyon sa pagtatanggol at paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Pagpalain mo po ang aking mga kasamahang sundalo at ang aming mga pinuno ng karunungan, pangunawa at habag, habang sama-sama kaming nagtatrabaho upang itaguyod ang kapayapaan, seguridad at katarungan sa aming bansa. Naway magbunsod ang aming mga kilos ng iyong pag-ibig at biyaya at maging mga kasangkapan ng iyong kapayapaan sa lahat ng aming gawain. Sa panahong ito ng paghihintay, naway mapaalalahanan ako sa kahalagahan ng pagsasabuhay ng iyong salita sa aking pang-araw-araw na buhay at sa aking paglilingkod sa iba. Bigyan mo pa ako ng biyaya upang maging isang sundalo na hindi lamang nakikinig sa iyong salita, kundi nagtutulad rin dito upang aking maging bahagi sa pagtatayo ng isang mas mabuting, mas makatarungan at mas mapayapang lipunan. Inialay ko ang dasal na ito sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.